Gilbert, iho, ano, kamusta na? Ay, talaga? Kailan? Oo, oo, sige. Hamo, sasabihin ko agad sa mama mo. Oo, sige. Oo. O, sige. Ingat kayo dyan, ha? Bye-bye. Good news? Darating na sila, Leroy. Darating na sila. Ano bang problema mo? Hindi pa ako handa sa mga gusto mong mangyari. Hold ka. Pananagutan naman kita eh. Raul, kung yan ang gusto mong gawin, mag-break na lang tayo. Sige. Mabakat makikita mo yung nahanap mo. Lapit. Lapit. Sandali lang. Hi. Chine-check ko lang kung okay ka lang. Am I disturbing you ba? Do you wanna rest muna? Hindi, okay lang. Tuloy ka. Thank you. Upo ka. Actually, hiningi ko muna yung permission ni Carlos Miguel bago ako pumunta dito. Hindi ko na kasi matagalan yung mga pinag-uusapan nila eh. Kaya sabi ko, might as well go here. Cecilia, are you in the family way na ba? I think it would be safe na bumiyahe na kay Cecilia. As long as nasusundin niya yung mga post-operative care measures na binilin ko sa kanya. Don't worry, Doc. Ako naman ang aalalay sa kanya. Alam mo, Gilbert, nakakatuwa ka. Hindi mo siya iniwanan. Mula noon hanggang ngayon, every step of the way, nandun ka. Ako na lang kasing lumalabas sa pamilya niya ngayon. It must be love, they say. Or should I say, true love. Alam mo, Tol, imposible. Imposible talaga ma-inlove ang kapatid ko sa babaeng yan. Kasi kahit ikaw, kung makilala mo siya, kung makita mo, sabihin mo sa akin kung kaya mo sikmurain, tingnan siya ng matagal. Kaya ma-inlove pa siya, di pwede yan, ha? Eh bakit niya pinaayos yung mukha? Mag-aaksaya ba yun ng panahon tsaka pera ng ganun-ganun lang? Pare, wala ka nang magagawa dyan. Baka naman talaga nagbago na yung kapatid mo. Baka kinalimutan niya na yung dati niyang buhay. Hindi siya nagbabago at hinding-hindi niya pa kinakalimutan ng dati ng buhay. Patutunayan ko yan sa'yo. Patutunayan ko yan sa lahat. Nakakatuwa ka naman pala, Cecilia. Ang dami mong alam. From clothes to music to personalities. I think magkakasundo tayong dalawa. Para tayong may common denominator eh. Cecilia, dalaw ka naman sa bahay namin. Huwag mo nalang pansinin yung kapatid ni Vladimir. Bakit mo naman nasabi yan? Eh kasi napansin ko, nung makikipagkamay na siya sa'yo, biglang nahilo ka. So naisip ko, baka naramdaman mo na medyo kakaiba siya. Eh, alam mo, medyo may katukin sa ulo. Nabaliw kasi dahil sa isang babae. Kaya ganun yun. Leroy! Ano ginagawa mo? Saan ba dito nga nang tinatago ni Kuya yung mga ano? Wala na. Wala na lahat yun. Pinasunog niya na sa akin. Bakit ba? Leroy, pwede ba? Tigilan mo na kung ano man yung iniisip mo laban sa kapatid mo.
Pabayaan mo na siya kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya ngayon. Hindi ba dapat nga maging masaya ka pa para sa kanya? Hindi, Manang. Hindi dapat ako maging masaya para sa kanya kasi hindi nakakatuwa tong ginagawa niya. Bye, tita! Thank you very much, sir. Bye-bye. Sige, Bye, tito. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Bye-bye. Ay, nakalimutan ko mag-thank you. Thank you po. welcome, Miho. Thank you po. Thank you po. You're welcome. Sige, ha? Cecilia, nice meeting you. Cecilia, ano ka ba? Nakikipagkaibigan na sa'yo si Raul. Thank you. Bye-bye. Pasensya na. Cecilia, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't parang takot na takot ka kay Raul? Raul, nasaan yung tech pen na hiniram mo sa akin? Bigla ko siya nalala, kuya. Alam mo, hindi man ako umaasang magpapakita siya ulit eh. Ewan ko ba kung ba't bigla ko siya naisip. Alam mo, Raul, hindi naman masama yung iisipin mo siya. Pero sana tandaan mo na lang yung mga masasaya niyang alaala para naman hindi ka masaktan. Kuya, si Cecilia, siya ba yung asawa ni Carlos Miguel? Oh, bakit? Ito ho, natetensyon pa rin. Hindi ako ginugulo ni Jose Enrique itong mga huling araw. Pero dumating naman si Raul. Sinong Raul? Yung dati kong boyfriend. Kapatid ni Vladimir. Bakit, Tay? Hindi niyo ba alam? Matagal na akong hinahanap ng magkapatid na yun, eh. Ay, bakit? Ano ginawa sa'yo? Wala pa naman ho. Pero pakiramdam ko, mas lalong lumiliit ang mundo ko. Simula nang magkaroon ng koneksyon niya si Vladimir sa mga Altamonte. Mas lalong nadagdagan ng problema ko. Ewan ko ba? Pero alam mo, nung una ko siya makita, pakiramdam ko parang matagal na kami magkakilala eh. Parang nagkita na kami. Hindi ko lang maalala kung saan tsaka kailan eh. Raul, baka naman may kahawig lang siya. Siguro nga. Kuya, kailan ka babalik sa bahay nila Carlos Miguel? Hindi ko alam. Bakit? Pag bumalik ka, sama ulit ako ha. Kasi gusto kong makita si Cecilia eh. Raul, may asawa na yung tao. Eh ano ngayon? Bakit? Wala na ba akong karapatang sumama sa mga friends ko? Hindi naman sa ganun, Yvonne. Kaya lang, di ba, may lakad din tayo mamaya. Kaya nga ako pumunta rito eh, para sabihin sa'yo na i-cancel muna ang lakad natin. At hindi ka ba natutuwa? Pinuntahan kita rito to think na pwede naman kitang tawagan? Yvonne, di naman ako galit eh. Pwes, ako galit. Dahil maliit na bagay, pinalalala mo. Esme, Wala ko naririnig! Andres Desaya!
Lala. Actually, I like Cecilia. Sabi ko nga sa kanya, mukhang magkakasundo kami sa madaming bagay eh. Good. Biro mo, Vladimir, sandali lang kami nagkausap, pero parang ang dami-dami na namin pinag-usapan. Good. She's very smart. Good for you. At least nakatagpo ka na ng ka-level mo. I want her to be my friend. Why don't you? You do that, ah? Total, manugang naman siya ng boss ko eh. Tay, kumilos naman kayo. Huwag kayong papatay-patay. Ako ang naiipit dito eh. Bakit? Umiisip naman ako ng paraan, ah. Hindi lang ako makakilos dahil wala pa si Consuelo. Bakit, Tay? Kailangan ba lahat ng kilos nyo nakadepende kay Ate Consuelo? Eh, mahina naman pala kayo eh. O baka naman kulang lang ang binibigay sa'yo ni Ate. Ano? Kikilos ba kayo? Dahil ako ang naiipit dito. Sige, Tay. Kung ayaw niyong kumilos, pues simula ngayon, ako na ang gagawa ng sarili kong diskarte sa mga taong nagiging tinik sa lalamunan ko. Oh, Manang, anong oras daw dating nila, kuya? Mamayang hapon. Ang mama mo, di ba darating? Sabi ko sa kanya, pumunta siya dito para salubungin sila, pero parang hindi rin sisipot eh. Ha? Eh, bakit daw? Nung magkausap kami, sabi niya parang hindi niya kayang sikmurain tong kagaguhan na ginagawa ni kuya. Leroy, hindi naman kagaguhan, ano? Kaya anong gusto yung itawag? Katangahan. Ganun na rin yun. Manang Ising, ano ho yung niluluto nyo? Ito? Escabecheng lapu-lapu. Request ito ni Senyora. Manang, pwede niyo ba akong turuan magluto para pag bumukod na kami ni Carlos Miguel, hindi ako mahirapan? Ba? Sige, walang problema. Manang Ising, sino mo ba sa kanilang maselan sa pagkain? Sino pa? Kundi ang biyanan mo. Maarte sa pagkain yun eh. Ang biyanan mong babae. Paano kung maarte? Kung sa bagay, hindi ko naman matatawag ng kaartehan yun. Nagkataon lang na talagang bawal sa kanya ang kumain nun. Nang ano ho? Ng itlog ng manok. Bawal na bawal sa kanya yun. Hello? Sige na naman, Papa. Kulang na ako sa rasyon eh. Alam mo naman, pagod na pagod ako sa trabaho eh. Huwag ka na lang kasi pumasok ngayon. Magkita na lang tayo. Sige na. Hindi pwede. Sige, ganito na lang. Kung gusto mo, pumunta na lang ako dyan sa bahay niyo, tapos dyan tayo. Ay! Naku! Wag! Huwag dito. Hindi ako makakatili rito eh. Paano? O sige. Saka na nga lang. Saka na tayo magkita. Bumanli ka na lang dyan sa pagre-review mo. Baka kasi bumagsak ka pa. Kasalanan ko pa. Basta 143 44 5254. Ha? Okay. I love you too. Mwah. Bye. Bye. Diyos ko. Napaka-immoral naman ang ginagawa ng anak ko. At least yung sa amin ni Papa Joshua, hindi naman kapatid ni Papa Joshua si Ramon. Sino yung kausap mo? Mami ko. Namimiss ako eh.
Siguro namimiss mo rin siya, no? Oo. Tagal nga na magkausap eh. Siguro ang bait mong anak. Ano? Tara, nun tayo sine. Sige. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa Donya? Pagkatapos niyang kainin yung niluto nung dating kusinera na may halong itlog ng manok. Ano ho? Ano? Namulan ng husto ang buong katawan na parang makopa. Asus! Pagkatapos, hindi siya makahinga. Pakiramdam niya para siyang sinasakal. Aba, mabuti na lang. Nandito si Sir noon. Naagapan siya. Muntik pa nga mag-lockjaw yung kanyang panga. Talaga ho? Pero, pagkatapos ng pangyayaring yun, naging conscious na ang matanda. Alam ba, tuwing kakain siya, lagi niya nang tinatanong, may halo bang itlog? Pero kung sa bagay, ngayon, hindi na siya ganon. Kasi, alam na namin kung ano yung mga bawal sa kanya. Kaya kain na lang siya ng kain. Ay, nako, Cecilia. Sandali at... Dito ka nga muna, ha? Maiwan ka rito. May titingnan lang ako sa labas. Ha? Sige. Ano, Manang? Anong oras ba raw sila dadating? Darating na yon. Abangan na lang natin. Oh, ito na sila, hindi ba? Hi, Gilbert. Anong ginagawa mo rito? Hinihintay ko ho yung anak niyo. Sino sa dalawa? Si Carlos Miguel o si Jose Enrique? Mama? Come on, Olga. Ngayon mo pa ba tatangkaing bilugin ang ulo ko? Para sabihin ko sa'yo ang totoo, nahihirapan na akong kontrolin ang sarili ko. Baka hindi ko na mapigilang panatilihing lihim ang nalalaman ko. Nahihirapan na ako, Olga. Nahihirapan na akong manahimik. Cecilia? Kamusta na pakiramdam mo? Mabuti naman. Iniisip ko lang sila. Sino sila? Yung mga taong umape sa pagkatao ko. Ngayon nandito na ako, Gilbert. Babawiin ko ang lahat ng inagaw nila sa akin. Haharapin ko na sila.